Hello at magandang araw sa inyo guys. Sa video na ito, i-share ko lang ang mga laman sa parts bin ko. I-share ko na din kung ano ang origin or stories nitong mga parts na na-obtain ko. Hindi po ako nagbebenta guys ha. And no, hindi ko po ito ipamimigay muna. Ang budget nitong channel ay konti pa, so I'll gather some parts as I can para makatipid na din. So magsimula na tayo. First, itong 8-speed chain. Galing po ito sa Precision Road Bike ko sa Japan na binaklas ko tapos nilagay ko sa balikbayan box. Nga pala may mga ibang parts ako dito na galing doon sa bike. Sayang kasi kung itapon lang at hindi pa nagamit. Next, reusable zip ties. Now I'm not trying to be that save the earth type of person. Iba kasi kapag reusable kasi magagamit mo ulit. Reusable nga eh. Para na din makatipid. Another zip ties pero hindi reusable. May iba't ibang size na din ito. Pang-organize ng cable housing pero bihira ko lang ito nagamit. Mga shifter at brake wires. Hindi ko na alam kung saan ko ito nakuha. Nut bolts. Ito yung mga sobrang bolts sa mount ng lock at front carrier ng bike ko sa Japan. Yung Raleigh specifically. Hindi ko muna sila tinapon. Baka kasi magamit ko in the future. Nito bar ends. Galing ito sa Schwinn road bike ko na binenta ko na din. Ibebenta ko siguro ito later on. Kasi ang sobrang ganda niya pero natatambak lang. At original nito Japan na din siya. Next, bullhorn bar ends. Galing ito sa Precision road bike yung time naka-straight handlebar pa siya. Binili ko ito for aesthetic reason lang. Mga shims. Halos lahat nito di ko na matrack kung saan galing ito. Pero ginagamit ko ito minsan if may clamping na hindi makasya. Seat post cover. Ito yung nilalagay sa taas ng seat clamp para di mapasukan ng dumi or tubig kung uulan. Nakatambak na ito kasi mas bigger ang diameter. Ang mga seat post ko kasi ay 37.2 kaya natambak lang ang mga ito. Next, itong bottle cage adapter or clamp. Kinaklamp ito sa handlebar or seat post for bottle cage. Ginamit ko ito nung nag-bike to work ako sa Japan. Wala na kasi akong lugar sa bike so sa seat post na lang. Mga reflector. Nakuha ko ito sa lahat ng bike na na-obtain ko simula sa Precision road bike. Di ko ginamit kasi may lights na ako at honestly baduy siya tingnan kung ikabit sa bike. Pero ipamimigay ko ito in the future or gamitin na din. Who knows? Lubid para sa career. Gagamitin ko ito once makabitan ko ng career yung binubuo kong bike. 700C rim tape. In-order ko ito for some reason at di ko nagamit. Ito naman, ito yung mount sa career kung lagyan mo ng basket ang career. Once ko lang ito nagamit and gagamitin ko na naman ito soon. Buti nga di ko tinapon. Mount ng bike computer. Itong isang adapter sa cut ay na computer ito or speedometer. Speedometer magnet. Ito yung magnet na nilalagay sa spoke ng bike. Ang computer kasi nito ay nasira pero tinago ko ang magnet niya. Baka kasi magamit. Mount ng racing number sa bike. Isa nito binili ko for the sprint na magamit ko ang GoPro ko sa last ride sa Japan. Gumana naman siya. Still, kinip ko siya dahil isa ito sa memories ko sa Japan. Next, ito yung screws para sa plate ng old Shimano Sora STI. Ginamit ko kasi yung lumang screws so di rin ito nagamit. But it's better to keep just in case. Crank bolts for square tapered na bottom bracket. Isa rin ito sa mga parts na di ko na matrace ang origin. Ibibigay ko siguro ito sa mga bikers na not type ang bolt nila sa bottom bracket. Stem spacers. Mga sobra ito sa mga past bike ko. Pinutulan ko kasi ng steer tube so may mga sobra. May dalawa dito na carbon pero di ko nagamit. Keychain rings. Nag-DIY kasi ako dati sa Japan. Mas frequent kasi ako maputulan ng spring sa free hub. Dahil sa rust siguro. Kaya ito yung ginamit ko. Though nag-work siya pero hindi ko i-recommend ang ganitong DIY. Brake pad pins. Freebie ito sa brake pads na binili ko para kay Raleigh. Reflectors. Ito yung reflector sa stock pedal ng Mountain Peak Expert. Kinuha ko kasi baduy siya tingnan. Flashlight mount para sa light ng bike. Sa sobrang naganda na ako sa light, binilhan ko ng mount. Pero currently yung flashlight na sa Japan ngayon, so di ko magamit ito. Shifter cable adjuster. Ito yung barrel adjuster na nilalagay sa frame ng bike. Ito yung gagamitin ko sa next bike ko, kaya nandito siya. Stem cap na may mount for action camera. Ito yung ilalagay ko sa next bike ko para magamit ko yung GoPro. Pang serve as dashcam kasi siya. Plastic bolt ng crank spindle. Di ko na alam saan ito galing pero
still gagamitin ko ito in the future. Who knows? Freewheel cassette. Since Japan pa ito at never pa nagamit. Again, mas frequent kasi ako masiraan doon ng freewheel. Kaya binili ko ito, just in case. RD hanger ng Mountain Peak Expert. Ito yung stock niya. Pinalitan ko ng bago na black kasi, kaya nandito siya. RD hanger ng next bike ko. Di ko pa ito nakabit kasi di ko pa na-spray ng coating ang frame. Ito yung cable guide sa ilalim ng bottom bracket ng bike. Ito rin yung i-install ko sa next bike. Adapter ng camera. Di ko na ginamit ito dahil sobrang lakas ng vibration niya kung nasa malubak ako na daan for some reason. Ball bearings. I guess galing ito sa past bike ko pero di ko na ma-remember. Tatapon ko ata ito. 31.8 na seat clamp na may cable stopper. Binili ko ito for desperation na mapalitan ko ang quick release clamp ko sa dating bike. May magnanakaw kasi daw ng seat post ng bike sa Japan. So, medyo paranoid lang. Next, Grunge 31.8 seat clamp. Binili ko ito dati para sa career ng bike ko. And gagamitin ko na naman ito sa next bike. Adapter ng carrier sa bike. Ito yung originally gagamitin ko. Not until nakita ko yung Grunge seat clamp. Mas streamline kasi yon. Next, itong freewheel ball bearings. Di ko muna itapon since many times na ako nawala ng ball bearings every time mag-service ako ng freewheel. Dito muna ito. Freewheel spring. Ito yung legit na spring for freewheel talaga. Hindi yung keychain ring na DIY ko. Mas okay kasi ito at precise yung size niya. Mga bolt and nuts. Ito yung mga bolt ko na di ko na ginamit or mga sobra. Hindi po ito hoarding kung naka-organize. Para na din just in case if may bolt ako na need makuha ko agad. Mga spacers. Isa rin ito sa mga tiny parts na need at importante. As you can see, may iba't ibang size siya. At ito naman, mistakenly nabili ko ito. Akala ko kasi steel ito na black, pero nylon plastic pala. Still, nandito siya just in case magamit ko siya soon. Next, itong mga tiny parts. May iba dito na special. Or yung mga parts na bihira mo lang mabili or makita. May mga brake at shifter housing ends, shifter ends, at iba pa. I know sa inyo may magsasabi na hoarder ako ng parts. Again, hindi po ito hoard kung naka-organize. At para sa aking benefits na din. May sinasabi kasi sila na meaning dadating talaga yung time na need mo yung isang parts sa yung specific time. Pero you'll be glad na meron ka nyan kasi tinago mo at di mo tinapon. Next, sa fan stop na naman tayo or sa medyo malaki na parts. Bago natin i-open itong box, ito muna ang ipapakita ko. Ito yung saddle na nakuha ko free sa Amazon giveaway coupon sa Japan. Basically, 10,000 yen Amazon coupon at napalanunan ko. Ito yung in-order ko at yung Sora RD na kinabit ko sa dating Schwinn road bike. Original Velo saddle po ito. Pero di ko nakabit because honestly, hindi ako nagagandahan sa design niya. Yes, yan lang yung reason. Pero sobrang comfortable nito at sobrang lambot niya. Later on, ibebenta ko po ito. Sayang kasi kung nakatambak lang. Next, itong giant contact saddle. Specifically, nabili ko ito for 800 yen sa Off-House Kawaguchi Kamiaoki store. Minention ko ang specific store dahil doon din galing ang Schwinn road bike ko. So, may sentimental memories yung store sa akin. Unfortunately, di ko nagamit kasi sobrang sakit niya sa puwet. I'm still hesitating kung gagamitin ko ba ito or hindi. Pero let's see na lang. Next, itong bottle holder. Ikakabit ito sa handlebar ng bike. Nagamit ko lang ito twice yung nag-bike to work ako. Again, isa sa mga ibebenta ko soon. Next, ito yung drop bar galing sa bike ng tito ko. Gusto kasi niya na ipa-straight bar ang bike niya. And stem nito, akin po ito na in-order ko last month sa Shopee. Ito sanang ikakabit ko sa next bike ko, pero hindi natuloy. Ito yung reason. Itong road bike cockpit, galing ito sa Precision road bike. Yung time na ginawa ko siya ng indoor bike. Ang reason itong secondary brake levers. Hindi lang kasi ako ang gagamit sa bike, kundi yung kuya ko din. Nahihirapan kasi siya sa STI levers. So nilagyan ko nito. Itong levers galing din pala ito sa Schwinn road bike. Sabi ng kuya ko na okay lang daw di siya makapag-shift as long may access siya sa brakes. 3x8 speed po itong STIs. And sa build video ko na lang i-discuss ito. Next, sa box na tayo. Mostly mga parts dito ay ibebenta ko later on. Di ko po ipagbebenta kayo guys ha. Sa Facebook Market ko po ito ipopost. First, itong right STI lever. 9-speed po ito na Shimano. Freebie po ito nung in-order ko ang pair na STI para sa Rally XC bike ko sa Japan. So overall, 3 levers ang na-receive ko.
Sabi ni seller spare daw kasi yan, so in-include na lang niya. Sobrang bait talaga niya. Ang model niya ay ST3500. Balak ko din bilhan ito ng bagong plate at left lever, which nag-cost around $35 sa eBay. So tingnan na lang natin soon. Next, Shimano Tiagra na FD. Binili ko dahil may shop sa Japan na nag-clearance sale. Ikabit ko sana ito sa Schwinn na 3x ang crank pero di siya gumana. So ayun, natambak siya. Later on, ibebenta ko ito for cheap price. Next, Shimano TY300RD. Again, from Precision Road Bike. Binili ko for bike indoor lang. Nothing special and ibebenta ko later on. May video nga pala ko nung kinumpare ko itong TY300 sa fake na TY300. Kung gusto nyo makita yung video, i-click nyo lang ang link na mag-appear sa taas in 3, 2, 1. Next, 3xFD. Pwede ito sa 2x. Para kay Precision sana ito pero nag-change plan ako. At naging 1x setup na lang. Itong FD, pwede siya for pull up and pull down na frame. So okay itong FD kung undecided ka pa sa build bike mo. Shimano Sora Brake Calipers. Ito nabili ko right after bumalik ako sa Pinas. Para sa next road bike po ito, kaya binili ko. Ang issue lang nito ay walang spacer na mag-clamp sa cables. Pero ginawan ko naman siya ng DIY as you can see. Second hand at 1,000 pesos lang ito for pair. 3x8 micro new shifter. Galing ito sa Precision yung naka-flat bar pa siya. Galing ito sa Pinas na pinadalhan ko nung umuwi ang tita ko for a week. Soon, ibebenta ko din ito. Next, itong Diore LX brake cable levers. Galing ito kay Raleigh nung flat bar pa siya. Ito medyo nag-hesitate ako kung ibebenta ba or hindi. Baka kasi mag-MTB build ako soon, so tingnan na lang natin. Raleigh stem. Again, sa dating XC bike ko. 25.2 po ang clamping nito so di ko magamit or mabenta. Itatapon ko na lang siguro. Diore LX 3x9 shifter. Ito yung partner ng Diore LX brake levers earlier. Nag-hesitate pa rin ako kung ibebenta ba or hindi. So dito muna ito sa box until makapag-decide na ako. Next, Zefal pump holder or CO2 holder. Ginamit ko ito dati kasi sobrang hassle magpalit-palit ng pump from other bike to another bike. Sharp lang ito so no need ang screw or bolt. Lizard skin chainstay protector. Ito right before umalis ako ng Japan, binili ko ito. Para sana ito kay Mountain Peak Expert pero sobrang thin kasi ng chainstay niya at ayun, di nagamit. Ito siguro ang pinaka high quality na chainstay protector na nabili ko. Ang ganda ng tela niya at may rubber layer pa siya dito sa loob. Shimano V-Brake Caliper. From Precision Road Bike again. Ibebenta ko soon dahil definitely di ko ito magamit na. Rear Quick Release Skewer. Para ito sa bike trainer ko sa Japan. Need kasi itong design na skewer para makabit sa bike trainer. So ayun, nilagay ko dito. Original Shimano na din ito. So sayang siya kung itapon lang. Road Bike Lock. Nilalagay ito dito banda ng frame sa road bike. Streamline siya at heavy duty na din. Install ko ito soon sa road bike ko. And no, hindi doon sa Mountain Peak Expert, kundi sa next road bike ko na binubuo ko currently. Doon ko na lang i-explain lahat ang details nito. Isang bagong chain. Para sana ito kay XC Bike sa Japan. Or kay Raleigh sana. Pero di ko nalagay kasi uwi na ako ng Pinas. So, useless din kasi walang gagamit sa bike. Kaya pinadala ko na lang. Ilalagay ko na lang ito kay Mountain Peak Expert soon if mag-worn out ang chain niya. Another rear skewer. Ito di ko alam saan ito galing pero good condition pa siya. Lastly, itong Diore 3x chainring. Galing ito kay Raleigh na kinonvert ko to 1x. So natambak siya. Ibebenta ko siguro ito soon kung may gusto. Next, hindi to parts ng bike pero cleaning or maintenance bin. First, itong paint thinner. Ito yung ginagamit ko pang degrease ng parts. Sobrang lakas kasi ng chemical niya, pang tanggal. Ito rin yung ginagamit ko sa Japan. Pang chain at cassette degreaser lang ito. Or sa mga parts na hindi maagnas yung paint. Tire cream. Mistakenly nabili ko ito for black tire. So rarely ko lang ginamit ito. Ragusa chain lube. Nothing special. Mga maliliit na brush. Gamit for cleaning RD, FD at ibang parts. Mga attachment sa foam sprayer namin. Ito yung ginagamit namin pang clean ng bike or kotse ni kuya. Isang unused brush. Soon gagamitin ko ito. At Sensodyne toothbrush. For cleaning lang po ito. Hindi sa ngipin. Now, may ipapakita kong parts na nandito, which is itong Bontrager 700C wheelset. Naka-bladed spoke na ito at magaan siya. Galing ito sa Precision Road Bike na nabili ko sa Mercari around 5,000 yen. 8 speed ang cassette nito at quick release na din.
Next, upcoming RB frame. Hindi pa ito na-sprayan ng coating at 50 na din ang size niya. Generic 700C alloy fork. 28C lang ang maximum tire size nito. Nabili ko for 1,600 pesos sa Shopee. Floor pump na may gauge. Nabili sa local Unitop store for 399 pesos. Twice ko lang ito nagamit, by the way. Next, itong maliit na floor pump na walang gauge. Galing ito sa balikbaing box na in-include ko na lang din. For last resort backup na lang din ito in case mag-fail yung isa. May mga parts din na binigay ko na. Dito ko nilagay sa bike ng tito ko. Kabilang dyan itong rally saddle. Alam nyo na kung saan galing ito. Honestly, binigay ko siya dahil maganda ang quality ng cloth niya. And butt friendly na din. Itong saddle galing ito sa box. Itong seat post cover galing sa parts bin din. Alloy brake levers at cables. Minora bottle cage. Mini floor pump which di ko na magamit kaya binigay ko na lang. Shimano Sora RD. Stock RD ng Schwinn road bike ko ito. I'm so impressed nitong RD kasi okay pang shifting niya. At sobrang layo na ang narating nito. Itong pedal at crank din na galing sa Precision. Ragusa headset. Para sa next road bike ko sana ito pero binigay ko na lang. Sobrang alog kasi ang stock bearings nito at hindi pa siya seal bearings. At finally, CST Caesar na galing sa Mountain Peak Expert. Binigay ko kasi may tire din ako na dinala galing Japan, which is itong IRC bike tires. So guys, yan lang yung may pakita ko ngayon. Soon na lang tayo magpag-giveaway kasi wala pa talaga akong budget for this channel. Promise ko yan sa inyo guys. And habang lumalaki ang channel, mag-ipon na rin ako ng mga parts para marami tayong may pamigay soon. Kung nag-enjoy ka sa video or nagustuhan nyo, paki-leave a like naman. Kung may gusto kang sabihin, i-comment nyo na lang. Thank you for watching guys. As always, I'll see you in the next video.